Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog na iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan, at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay
na kailan may di matatapos. At hindi dahil sa lahing ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa Kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon sa Hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sasakupin at paghaharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan niya si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may paratang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ng lalaking patay ang kamay, halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadya sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan sa umagang ito, ay nagbigay ng, sabi natin, detalyadong pagsasalarawan si San Marcos sa mga naganap sa loob ng sinagoga, araw ng pamamahinga. Meron dong isang lalaking patay ang kamay. Ang mga tao doon
ay inoobserbahan ng Panginoon kung siya ba'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. At yun nga ang ginawa. Tandaan natin na araw ng pamamahinga para sa mga Hudyo ay araw talaga ng pamamahinga. Wala silang mga dapat iba pang mga gawin, bagkus ayon lamang sa sinasabi ng kautusan ni Moises na inelaborate ng mga namamahala sa sinagoga. At dito mga kapatid, makikita natin sa tagpong ito sa buhay ng Panginoon at ng mga tao kung paanong ang kasamaan ay kumikilos, kung paano ang kasamaan ay unti-unti pumapasok sa puso ng tao. Papaano po? Una, ang mga tao ay nandoon, hindi lamang para sumamba, kundi para obserbahan ang gagawin ng ating Panginoon. Kung siya ba'y magpapagaling o hindi. Ngayon, nagpagaling ang Panginoon. Tinanong nga sila ni Jesus, ano ba ang narapat gawin sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa na mabuti o gumawa na masama? Ang bumuhay o pumatay? Hindi sila sumagot. Bakit? Sapagkat interesado lamang sila sa kung ano ang gagawing mali ng ating Panginoon. Nakapagpagaling si Jesus, pero nung nangyaring nakalulungkot, hindi nila kinilala yung milagro. At dahil hindi nila kinilala yung milagro, malinaw na ito hindi rin pagkilala sa ating Panginoon. Ganon ang kasamaan. Meron ng mabuti, pero hindi pa nakikita yung kabutihan. Pero higit na nakakatakot tungkol sa kasamaan ay ito. Hindi niya nakikita ng kasamaan na masama ito. Papaano po? Pwede sila kasing mag-disguise doon sa ginagawa ng mga Pariseo na ang ginawa ni Jesus dahil itilabag ayon sa kanilang kautusan ay masama. Kaya yun ang lumalabas na maski may mabuti ng ginawa, palalabasin pa rin ng masama na ito ay masama. Dinidisguise, ikinukubli yung kasamaan sa larawan ng kabutihan. Sa aspetong ito, for the sake of religion. For the sake of religion. Kaya nila binabantay ng bawat kilos ng ating mga sapagkat gusto nilang makita na ang kanilang batas ay natutupad. At yun ang nakahigit na nakakatakot tungkol sa kasamaan na maaari itong magkubli sa anyo ng kabutihan. At ito mga kapatid, isang magandang paalaala sa bawat isa sa atin. Kasi madalas, hindi siguro tayo aware na maaaring naghahari ang kasamaan hindi lamang sa isip natin, kundi maging sa puso natin. Sa papaanong pamamaraan? Una, kapag hindi natin nakikita ang lahat ng blessings at kabutihan ng Diyos na binibigay niya sa atin. Kapag hindi natin nakikita, nare-recognize ang lahat ng biyaya at kabutihang patuloy na pinamamalas ng Diyos sa atin. Bakit? Papaano? Kapag tayo'y nakafocus lamang sa tila bagang mga yung bang hindi magandang karanasan natin sa ating buhay. Kasi minsan yan yung malaking tukso sa ating mga tao. Kaya hindi natin pinagtutuunan ng pansin kung ano yung hindi natin maganda karanasan. Sa halip na pagtuunan natin ng lahat ng mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Nilalamon tayo ng ganyang sistema at pamamaraan ng pag-iisip. Hindi natin napapansin na kasamaan sa ating sarili kung isang kabutihan
ay hindi natin nakikita. May mabuti ng ginawa ang isang tao, pinag-iisipan pa natin ito ng masama. Di ba minsan nangyayari sa atin yan? May ginawa ng kabutihan ng isang tao, pero sa halip na kabutihan ang makita natin, pinag-iisipan pa natin ito ng masama. Bunga ng inggit, bunga ng pagseselos sa ating puso. Pagka ganyan mga kapatid, nakakabahala. Bakit? Kasi nga, di natin napapansin, tayo pala'y pinaghaharian na ng kasamaan sa ating buhay. Kaya araw-araw, hilingin natin parati ang biyaya ng Diyos. Hilingin natin na makita sa ating sarili, makita sa ating paligid, sa ating kapwa, ang mga biyaya, ang mga kabutihan. Salit na tingnan kung ano yung kulang, pag-isipan ng hindi maganda, ang isang kabutihan na ginagawa ng isang tao. Amen. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagkapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya ng pagbabasbas ito ating itutugon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iibot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang mga nagpapasalamat sa Diyos, sina Melissa at Paulo Laderas, Jenny May de Jesus at Pamilya, Cindy Shane Bautista. Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Aida Isidro Teresa Castillo. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maracasila Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Hermelda Calison at Tita Dino. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Father Ramon, Orlando, Angel, Arcadia, Eliasar, Lydia, Rufino, Roberto at Cecilia. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyan sa aming kapwa.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga biyayang nagmula Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mo nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit minabuti niyang siya ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tinayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patuloy mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kaming pinagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pabuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Dinggin himig ng bayang halaya, awit ng papurit pasasalamat, ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang maga po sa ating lahat.